Doc, kumusta po? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sana po kayo ay nasa magandang kalusugan. Yes, sana nga po nasa magandang kalusugan, magandang kondisyon ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Ngayong first Wednesday of the month, February na, Doc. Abay, grabe, napakabilis ng panahon. Napakabilis. 'Di ba? Oo. Ayan, Yes. nakakapangalawang buwan na po tayo ng taong 2025, Doc. At ilang araw na nga lamang makakakain na naman tayo ng masarap dahil nga po sa araw ng mga puso. Sana all my Yes. date. Oo. So, pag-uusapan po natin ngayon, Doc, pork. We love pork naman talaga, 'di ba? Karamihan po sa atin gustong-gusto kumakain ng karne at minsan nga iniit sa puwera ang mga gulay, ang seafood. So, alamin nga natin, Doc, may panganib po ba at ano ay yung kaakibat na danger kapag po puro karne lamang lagi ang kinakain natin? Okay. Kaya napili natin itong i-discuss, Eli, kasi ang pork kasi masarap, marami ring health benefit. Yes. But of course, mostly people do not know. May dangers din po sa pagkain ng pork. So, kailangan matutunan ninyo ano yung mga right cuts, kung anong part ng baboy yung mas safe at ano yung tamang way ng pagluluto para hindi ho ma-activate yung mga bad things sa pork. Alright. No? So, unahin natin yung danger, no? So, number one, pwede ho tayong magkaroon ng risk of getting parasite and infection. So, pwede ho tayong makakuha ng trichinella, no, parasitic worm, roundworm ho yan, no? At pwede rin ho tayong makakuha ng Taenia solium, which is pork worm, no? Kaya ho lutuin yung mabuti, hindi ho pwede yung mga rare and medium rare. Okay, Kasi dapat ho, well done. Yes, oo. Marami kasi sabihin nila wala na raw lasa pagka well done. But try to think yung danger. Kasi ho ang eggs ng parasite hindi naman kasi natin nakikita. Kaya hindi alam ng ibang tao, no? So, lutuin hong mabuti, number one. Pwede rin tayong makakuha ng hepatitis E, which is liver infection. Pwede rin ho tayong, eto na ho, no? Yung may mga cancer risk, lalo na ho sa mga processed meat, no? Yung mga may salitre po, nitrates, yung may kulay na pork tulad ng tocino, di ba? Yung bacon, yung ham and sausages. Napaka-bad ho kasi sa colon ng itong mga nitrates and nitrites. Carcinogens ho yan. And yan pa naman ho ang gustong-gusto, lalo na ho ng mga bata sa breakfast, yung hotdog. Correct. No? So, parents, hindi rin naman ho alam ng iba na ganun. So, they give to their children kung ano ang gusto, di ho ba? Paminsan ho, pwede pagbigyan, pero wag ho araw-araw, no? And yan, yung mga taong mahilig kumain ng ganyan, colorectal, stomach, and pancreatic cancer. So pagka meat lover ho kayo, lalo na ho pork, yun nga ho, malapit kayo sa colon cancer. Kasi wala hong fiber ang pork. Try to remember that, no? Ang healthy sa colon, syempre, yung marami hong fiber. Kasi yan hong fiber, yan ang nagwawalis sa ating malaking bituka para everyday ho tayo nagmo-move ng bowels. And eto pa ho, hindi aram ng marami, no? Pag nagluluto ho tayo in high temperature, no, katulad ng pagpiprito, high temperature ho yan. Na-activate ho natin yung heterocyclic amine, HCAS, and polycyclic aromatic hydrocarbon, so PAHS. So, ito ho mga DNA damaging compound ho ito at saka toxic chemicals ho ito. Lalo na itong PAH. Ito ho, gustong-gusto ng iba yung lechon, no? Ito hong polycyclic aromatic hydrocarbon, nakukuha ho yan sa usok na pag tumulo ho yung fats, di ba, pag niro-roast yung lechon, tutulo ho yung oil, papatak doon
doon sa flame. Tapos, magpo-form yun ng usok. Okay. Doon na form itong PAH compound na to, which is very, very cancerous. No? Kaya dapat wag yung mga high temperature cooking. Pag magluluto kayo, yung dahan-dahan lang ang apoy para maluto siya, para hindi lumalabas yung mga cancerous substances. No? Hindi alam yan ng karamihan. No? And also, aflatoxin, no, from contaminated pork. Yung yung mga pig na papakain ng feeds na contaminated ng aflatoxin. Mold siya, no, amag. So, minsan hindi napapansin ng nag-aalaga, contaminated ng aflatoxin. Di ba ang aflatoxin is what? Sagana rin yan sa peanuts. So, cancerous po yan, lalo na sa liver, no? Okay. And cardiovascular din no, sa puso kasi meron ang pork ng saturated fats and cholesterol, no? Lalo na sa pork belly, tsaka sa ribs, no? Mga high saturated fats din po yan. And also mataas ang sodium ng mga processed pork, yan mga sausages na yan, tsaka mga ham, no? And nakaka-increase din ng inflammation at naa-aggravate yung mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis. At ayun nga pagka sagana yan sa antibiotic and hormone contamination, no? Kaya highly cancerous din po, no? So, nagpo-form din yan ng antibiotic resistance. And ayun po. So, actually marami pa iba, but yun ang pinaka-danger. No, kaya yung mga cancer patients sa natural medicine ibinabawal po ang pagkain ng pork. Okay. Pero ano nga po ba, Doc, yung dapat nating iwasan sa pagkain nito? Yung part po ba sa bahagi ng karne mismo or yung sa pagluluto? Actually, lahat yun no? So, number 1, i-avoid natin yung processed pork. No? Okay. Huwag na tayo doon sa mga bacon, ham, hotdogs, sausages, processed lahat yan. May salitri lahat yan, nitrates and nitrites. And i-avoid nyo ang undercooked raw pork. Ayun nga yung mga hilaw-hilaw, yes, no? Yung nagkikinilaw, tapos half-cooked lang po. Hindi yan pwede sa pork. And i-avoid nyo ang grilled. Yung ihaw-ihaw. Oo, tsaka fried pork. Buti na lang hindi natuloy yung lalabas. samgyup namin, Doc. Pag ihaw-ihaw rin yan. Oo, talagang high temperature cooking yun. Paminsan-minsan lang wag yung gawing linggo-linggo, no? Pang lang ba sa cravings, parang gift nyo lang sa sarili nyo. Pero sabihin na nating dalangan nyo lang no? Lumalabas yung yung carcinogenic substances yung sabi nating HAA and PAH, no? At so anong pipiliin nating cuts, no? Kailangan yung lean cuts, ibig sabihin yung walang taba. Tsaka yung mga unprocessed cuts, yung natural cut, hindi siya processed, no? At tsaka kailangan slow cooking lang or boiled pork. Ayan, less carcinogen formation. At ayun mas maganda kung may mga suki kayo na organic ang mabibili ninyo or pasture-raised pork para wala antibiotic and hormones yung karne. Okay, so dapat maalam rin po pala tayo sa pagluluto, hindi lang basta kain lang ng kain, kapag masarap, okay na. Oo, kaya nice to know itong mga binanggit natin. No? Okay, alamin nga rin po natin, Doc, kung ano nga po ba yung health benefits naman ng karne, dahil sabi nga natin may pros and cons itong meat or pork, At syempre, para sa mga meat lover, papaano nga rin naman po ba natin, Doc, remove yung mga bad effect na to sa ating katawan? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, para po sa mga nagtatanong kung may promo, available pa nga rin po ba? At para sa gusto rin pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address and hotline number. Okay, so still open ang ating buy 2 plus 1 sa detox protocol. So malilibre nyo dyan yung vector scan. Parang ang binili nyo lang yung detox tsaka blood cleansing. Automatic member din kayo ng ating wellness program na magkakaroon kayo ng health card. Nakapangalan sa inyo yan kasi libre check-up kayo for 1 year.
And yung atin hong drip, no? So yung mga gustong magpaganda, hindi lang ho ganda ang idudulot sa inyo ng pagdidrip, but healthy, and lalakas ho kayo dyan. So pwedeng beauty, pwedeng slimming, whitening, pero mas maganda yung all-in-one, yung power drip ho. And warning lang ho, huwag niyo hong gawin ito sa gilid-gilid na mura ho. Kasi pag masyado hong mura, nakakatakot to. Wala pa sa puhunan kung ano ang laman yan. Gawin niyo ho ito sa legit clinic ng isang doktor, no? And also pag itinandem niyo ho ito sa ating soap, no, yung anti-IV, anti-aging soap, IV whitening soap, available ho ito sa Shopee. Napakabisa ho nitong pambanat at pampaputi. At subukan nyo ho at sa dami ho ng bumili ng ating beauty set, ang pangalan ho, Love Your Skin. Available din ho ito sa Shopee, no. Napakabisa ho, talaga ho bibili kayo uli. Yung maid ho namin, binigyan ko ng kaunti, ano. Aba, ilang araw lang ho, namuti yung mga melasma niya. Nabati ko talaga siya dahil significant ho yung whitening effect eh, no? So, nasa promotional price pa ho tayo ngayon. Later ho, baka ho, tataas na yung price. Ngayon ho, very affordable, pakiagaw na po kayo. Meron na ho kayo diyang isang sabon, isang toner. Pagkatapos yung magsabon, mag-toner ho kayo to close the pores para hindi ho kayo magka-pimple. May cream ho kayo pang umaga na may protection ho sa sunlight yan. At may cream din ho kayo pang gabi. Ando doon ho lahat yung collagen, gluta, retinol, and others, no? And again, yung atin hong kape, malapit na ho, nasa packaging na ho tayo, no? And also yung anti-diabetic and anti-obesity, tayo lang po ang meron niyan. Yung mga hindi ho pumapayat kahit anong gawin, yung mga hindi ho maibaba ang sugar, whatever they do, ito na ho ang kasagutan. Magic po ito, ibig sabihin ho ng magic, instant result. Kahit po wala kayong effort, no? And yung mga na-miss out pong episode, pwede nyo hong hanapin sa ating social media. Ang itatype nyo lang ho, Doc Irene Lim. Meron ho tayo sa Facebook, sa YouTube, sa Reels and TikTok. Yung mga short video ho natin, very informative and educational. I-share nyo ho at i-follow, no? At sa mga gusto ho magpakonsulta, mas maganda ho magpalista kayo, no? Para ho, sigurado, no? And Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, and 0919-995-6168. Usapang pork, yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Balik po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim para nga bigyan po tayo ng dagdag na kaalaman sa pork. Kanina nga po, Doc, na mention natin na may mga panganib nga rin pong kaakibat ang pagkain nito, lalo na kung aaraw-arawin at lalo na kung processed food or processed pork and meat ito. Pero hindi naman talaga natin maiiwasan sa panahon ngayon, Doc, dahil naiintindihan ko naman ng mga nanay natin dyan sa sobrang busy, diba? Sa sobrang dami pinagkakaabalahan, gusto nila yung mga instant o madalian ng luto. Pero kailangan nga po natin maunawaan na may panganib po ito sa ating kalusugan. Hindi lamang po para sa atin kung hindi po para sa ating pamilya. Pero ngayon, Doc, alamin naman po natin yung benepisyo ng pagkain ng pork kung tama po yung cut, kung tama po yung proseso ng pagluluto. Dahil alam natin, Doc, 'di ba, na ang pork ay source of protein. Nagbibigay rin po ito ng lakas para sa atin. Yes, no. So, emphasize naman natin ho yung mga health benefits, no. Marami hong health benefits. So, tulad ho ng high quality protein ho ang nakukuha natin sa pork, no. So, lahat ho ng essential amino acid present pag kumain tayo ng pork, no. Yung essential amino acid ho kasi, yan yung hindi nagagawa ng katawan natin. So, kailangan ho natin yang kunin sa pagkain. So, ayan ho, meron ho yan ang pork. And leucine rich ho ito, no? Ano ba yung leucine? Isang klase ho yan ng amino acid
na yan ho ang responsible for muscle protein synthesis para ho mag-repair yung ating muscles at sa pagtangkad ho. Kaya yung mga properly nourished kids, usually yung mga well-off ho, sila pa ho yung mga tumatangkad kasi Oo. nga ho, properly nourished. Siyempre ho, pag indigent, kulang ho sa ulam, no? So, imbis na tatangkad pa ho, wala na kasi kulang ho sa nutrition, kulang sa protein. Ang ulam ho niya, minsan isang noodles, paghahati-hatiin pa sa ilang magkakapatid, wala hong gaanong sustansya. And sagana rin ho ito sa B-complex, so B12, no? Ang B12 ho, kaya yung mga vegetarian nagkukulang sa B12. Kailangan nila mag-supplement ng B12 kasi, ayun ho, pork ho ang isa sa excellent source ng B12, no? So, thiamine, B1, no? Meron ho yan for energy production and nerve function. At B6, meron din ho siyang B2, riboflavin, pantothenic acid, B5. So halos lahat po ng importanteng vitamin B present ho dyan. So kailangan ho natin ito sa energy metabolism, sa brain function, pati ho sa skin. At meron din ho itong zinc, di ho ba, sa immune system natin. Yes. No? At sa ating panlasa, may role din ho ang zinc. At selenium ho, immune system pa rin ho. And also yung sa phosphorus ho, para ho sa ating buto. At kung may bad fat po ang pork, which is saturated fat, meron din ho siyang good fat, which is monounsaturated fat and polyunsaturated fat. At meron din ho siyang oleic acid, no? So kino-combat niya rin ho at inire-reduce ang bad cholesterol, no? At meron ho siyang ito choline, no? Nakukuha rin ho ito sa itlog, no? But sa pork ko, marami tayo nito. Nakaka-support ho kasi ito sa liver and brain function, sa memory, cognitive function, and nervous system. At nakaka-prevent din ho ito ng iron deficiency anemia. Kasi meron ho siyang heme iron na absorbable ho sa katawan, no? And eto pa ho, gusto nyo to, no? May collagen formation. May collagen ho ito, kaya nakatutulong ho ito. Yes, oo. Napaay ka. Alam ko na, Doc. Mukhang user ka ng collagen, ano? Alam ko lang yung collagen para sa skin natin, Doc. Yes. Pero lahat po ng part ng katawan natin, kailangan ho talaga ng collagen. So, pork is one of the best source. And may omega-3 din ho ito, di ho ba? So, hindi lang ho sa fish oil, pati ho sa pork may omega-3 din po ito, no? And sa isang 100 milligram na pork, so meron na ho kayong 242 calories. Parang 1/4 ng 1 kilocalories. May protein ho kayo dyan, may fat kayo, pero carbohydrate ho, 0. So very good ho ito sa mga nagpapapayat, no? Kaya di ba yung mga diet ng mga dinideliver, no? So ano ho yan, protein rich, walang carbohydrates o kung meron man konti lang, tapos binubusog ho kayo sa protina, no? So protein rich ang diet ninyo. Para sa mga nagpapalaki ng muscles, Doc, 'di ba? Oo, no? So and also yung B vitamins nga, kompleto ho siya, folate, no? And phosphorus, potassium, magnesium. So lahat ho ito sa buto, no? But ayan, sa mga may CKD, wag ho kayo masyado sa pork kasi ho mataas din ang potassium niya. So tsaka phosphorus, bawal ho ang phosphorus at potassium sa mga matataas po ang creatinine, no? Okay. So eto nga po, ang pagkain ng pork ay may benepisyo sa ating kalusugan, sa ating katawan mula ulo hanggang paa, internal at external organs, 'di ba, Doc? Pero alamin nga naman po natin kung paano po dapat lutuin ng ligtas itong pork nang sa gayon makuha po natin yung mga benepisyong nabanggit natin. Yes, no? So ayun na nga ho. So may benefit pero may danger din ho. So nasa sa atin ho ang tamang pagpili ng cut at ng pagluluto. So grilling with indirect heat, kailangan ho hindi direct heat, no? Baking or roasting, ayan. Pwede po ito, no? So slow cooking or braising. So
para hindi ho um, lumabas yung mga carcinogenic substances, and steaming. Pwede ho yung steaming. At lean cuts, ano ba yung mga lean cuts? Tenderloin, no? And loin chops. Yan, okay ho yan. Pork sirloin, lean cut din ho yan. Ground pork po. Pag sa ground pork, mas maganda ho, pipili kayo ng ng cut, kayo na ho ang magpagiling. Oo. No? Kasi nga ho, pag ground pork na, hindi nyo na alam saang part kinuha ho yun, baka mamaya fatty. At ano ho yung mga fatty parts? Pork belly, yan, yung ribs, at sausages, ayan po yan, no? So, wag po yan, no? Yung pa man din yung mga masasarap, Dok? Oo nga eh. Tsaka sabi nung iba, hindi daw masarap pag walang konting taba. Walang daw lasa ang pork, no? Kaya nga. Ayan. Wag lang ho sobra, Mm-mm. no? So, ganun po, moderately. Kurot-kurot lang. Oo, tama, ganun, no? Mapagbigyan lang yung ating cravings, no? Yes, magkaroon lang ng konting lasa kahit papano, 'di ba, Dok? Yes, oo. Okay, so sa clinic ninyo, Doc, ano naman pong mga procedure yung appropriate para nga po ma-remove yung mga bad effect ng pork sa ating katawan, lalong-lalo na kung sakaling mali yung pagkakaluto, 'di ba? Na parami o napadalas yung ating pag-iihaw o yung pagkain ng processed, and sabihin At saka na yung ibang tao na hindi nila alam, napakain sila ng marami. Yes. Puro bad Part. bad cut at bad way ng pagluluto, no? Ang pinaka-often naman na mortal sin natin is frying eh. Dalas mahilig tayo magprito kasi Yes. mabilis. No? correct. So, sa kliniko natin, siyempre, mauna ho, magpa-vector scan muna kayo para ho makita natin ano yung mga sakit o ano na ho yung naging effect ng mga pagkakain natin ng pork o samgyupsal ho natin in the past. Now, detox and blood cleansing, yan po ang napakagandang kasagutan para ho linisin ang inyong katawan sa mga nakain ho nating pork na hindi po dapat, no? Yung mga cancerous substances. So, sa detoxification ho, matatanggal ho natin yan kasi malilinis ho niyan yung ating colon, yung mga basura ho natin sa katawan, yung liver, no? So, yan ho ang unang narurumihan kasi yan ho ang unang sumasala ng dugo natin. And yung kidney rin ho natin, no? And also yung yung blood cleansing naman natin, yung dugo, no? Yung mga toxin diyan, mikrobyo, chemical, yung mga atherosclerosis ho sa gilid ng ating ugat. Iwa-wash out niya ho yan lahat at gaganda ho ang circulation ninyo pagka malinis na ho yung blood ninyo, no? And ayun po, mas maganda do it every 3 months ideally para ho to prevent diseases at to treat yung mga comorbidities po natin, no? Okay. So, para nga po muli, Doc, sa mga interesado na mag-avail po ng ating procedure na nabanggit, vector scan, detox program, and other services sa clinic, Doc, ang ating hotline number and clinic address once again. Plus the promo para nga po mas makatipid sila at mas maengganyo. Okay, so yung atin hong buy 2 plus 1 sa atin hong promo ng detox, no? So makakamura ho kayo dito kasi parang ang binili nyo yung lang detox and blood cleansing, parang free na ho yung vector scan, no? Vector scan ho, Russian technology ho, yung walang radiation. And ang accuracy ho niyan more than 90%. Then automatic ho, member kayo ng wellness program pag nag-avail kayo niyan, no? So free check-up ho kayo for 1 year. Meron ho kayong health card nakapangalan ho sa inyo. And yung atin hong drip, pwede hong magpa-drip kahit walang check-up, ha? Ang kailangan lang ho magpa-check up sa akin yung may allergy, no? Para ho tingnan natin kung safe kayong mag-drip, no? And yung soap po natin, IV anti-aging soap, IV whitening soap, napakabisa hong pangbanat at pampaputi, available ho sa Shopee. At yung atin hong beauty set name Love Your Skin, available ho ito sa Shopee. Ang hahanapin nyo po, beauty set Love Your Skin.
At ang dami hong nag-grab, bumili, no? Kasi talagang they find out 1 or 2 days, meron na ho kayong makikitang effect, no? Yes. So, kaya ayun, effective na effective ho. Baka kasi kung kailan kayo bibili, kami naman ang na out of stock. So, makiagaw na po kayo, no? Habang promotional price pa lang po tayo, no? And yung atin hong kape, upcoming, pinakamasarap na kape at napakasustansya, mag-o-open ho tayo sa mga reseller. At yung atin hong anti-diabetes and anti-obesity, para ho sa hindi maibaba ang kanilang asukal sa katawan at hindi ho pumapayat. Ito na ho ang kasagutan, no? At sa social media natin, type Doc Irene Lim lang ho. YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. Yung mga na-miss out nyo yung episode, pwede nyo hanapin dyan, no? And i-share nyo po, kasi very informative and educational po ang ating mga short video. And yung mga gusto magpakonsulta, no, sa Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati. So tayo ay nasa 11th floor, no? At hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim. Keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. And do one good thing a day po, makes this world a better place. Hindi naman po masamang kumain ng karne, pero alamin nga rin lamang po natin yung tamang proseso at tamang cut or part na kinakailangan ng ating katawan. Yan nga po ang ating naging discussion ngayong gabing ito. Magkarinigan po muli tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Nakasama niyo po Ellen Ibensal, bumabati ng magandang gabi.